Nagmamasid naman sa mga nangyayari ang Left Guardian sa kanila, at sinasabi na ang kalbo na ito, ay nasa mahigit na 30 taon na halaga ng nigong, dahil nakonsumo nito ang medicine ball. Kaya naman ang ibig sabihin nito ay mukhang higit pa ang nakuha ni Yoon dito. At malabong maturuan ng lasenggerong Songmeng ang isang ito ng maayos dahil sa ilang araw lamang na pananatili nito sa loob ng infirmary. Ngunit napapatanong pa din ito kung sakali na may pangangatawan ito na kayang mag-absorb ng kumpletong epekto ng medicinal ball. Ngunit inaasahan din naman nila ito kahit na mahirap na maipaliwanag. Dahil kahit na isa itong half-blood, ay ang anak ng isang tigre ay tigre pa ding maituturing, at ang tagisan ng dalawang tagapagmana sa loob ng iisang grupo ay talagang nakakapanibik na abangan. Nang matapos, sa loob ng Grand Armament Great Hall, ay sabay-sabay na nagsasalo-salo ang lahat ng mga grupo. Masayang-masaya naman dito si Yoon dahil ang hindi makakain ng maayos sa loob ng 14 na araw ay talagang isang torture kung maituturing. Ngunit habang kumakain ito ay napapansin naman niya na kanina pa ay masama na ang titig sa kanya ng hanggal na si Mujeom. Naisip nito na hahayaan na muna niya ito at mas maganda na magsaya muna siya sa kanyang pagkain, dahil hindi nito alam kung ano ba talaga ang ikinakagalit nito sa kanya. Ngunit hindi niya mapapatawad ang naging aksyon ng 6 na clan. Dahil hindi alam ng mga ito ang pakiramdam na pinapanood ang kamatayan ng kanyang ina habang walang magawa, kaya naman ay aasahan ng mga ito ang kanyang paghihiganti. Dahil tapos na ang kanilang pagkain, ay ang schedule para sa linggong ito ay tapos na kaya naman ang lahat ay babalik na maliban kay Cadet 80, dahil sasama ito sa kanilang instructor, masaya namang pinagmamasdan ito ni Yoon. Sa loob ng Models House ay pumasok na si Yoon upang hanapin ang Group 8 quarter. Nang bigla naman itong tinawag ng hanggal na si Mujeom. Sa isip naman ni Yoon na hindi talaga nito nagagawang hindi mahuli ang inis nito, at mukhang gusto nitong pagharian ang kahit na saan sa lugar na ito. Dahil sa kumasyon na nabubuo ay hindi maiwasan na pagtinginan sila ng lahat ng nakapaligid sa mga ito, napansin naman ito ng papadaan na si Princess Qianwan Ryan ng Sound Clan. Dahil ang lahat ay nagtipon-tipon na ay sisimulan na nito ang magandang palabas. Kaya naman ay inumpisahan niya itong asarin bilang isang anak ng dugo ng isang alipin. Dahil sa paulit-ulit nitong pagsasabi ng dugo ng isang alipin ay sinabihan niya ito kung iniinsulto ba niya ang kanilang Lord Xian. Natigilan naman ito sa sinabi ni Yoon, dagdag pa nito sa pagtawag niya dito ng anak na may dugo ng alipin, ay mukhang iniinsulto nito ang kanilang Lord Xian. At kung ang status ba nito ay napakataas upang insultuhan ang kanilang Lord Xian na para sa kanila ay isang Diyos. Nakikita naman itong pinag-uusapan na siya ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Sa isip nito ay nais niyang ipahiya ito sa harapan ng lahat ngunit sa nangyayari ay siya pa ang nakakaranas ng ganito, sa isip naman ng prinsesa na napakatanga talaga ng ginagawang mga hakbang ng prinsipe ng Spring Clan at natatawa. Nakita din ito ng Sword Clan representative, Chiang Kyung-woon at sinasabi na bakit nga ba nito inaabala ang sarili sa mga ganitong walang kakwenta-kwentang mga bagay. Nang dahil sa napapahiya na ito sa harap ng lahat, ay kinuwelyuhan na niya ito at naghanda na sapakin na ang ating bida. Ngunit bago pa niya ito magawa ay tinamaan na ito ng mabigat na kamao ni Yoon sa kanyang mukha. Dahil sa matinding sakit na naramdaman ay napaluhod na lamang ito. Inaasar naman siya ni Yoon kung sino sa kanilang dalawa ang kakawawain. Sa nangyari matapos na matauhan ng hanggal na prinsipe ay napasigaw ito sa tindi ng kanyang galit na nararamdaman at agad na gumanti gamit ang ipinagmamalaki nitong Spring Clan Fist Technique. Ngunit sa ginawa niya ay hindi niya nagawang patamaan ito at ang ating bida ay agad na nakatalon palayo dito. Matapos na makailag sa ginawa nitong atake kay Yoon, ay agad itong tumalon palabas ng kanilang Mado House. Nagulat naman sa ginawang ito ang Sword Clan dahil sa taas ng pagtalon nito, at sa papaanong nagawa ito ng isang anak ng isang alipin. Sa nangyaring pag-alis ni Yoon ay agad na nag-utos ang hanggal na prinsipe na agad itong sundan. Sa isip nito na paanong may lakas ng loob itong suntukin siya at tumakas,
Kung hahayaan lang niya itong gawin sa kanya ay malaking kahihiyan ito sa kanilang clan. Sa labas ay patuloy na tumatakas si Yoo-won papasok sa masukal na kagubatan. Nagtataka naman ang mga ito kung bakit parang napakabilis ni Yoo-won, at may kakaibang nangyayari dahil tumatakas ito sa bilis na hindi nila magawang maabutan. Nang maabutan sila ng hanggal na prinsipe ay nagalit ito, at kung bakit nangangamba sila sa paghabol dito, at dahil sa napakabagal ng mga ito ay siya na mismo ang hahabol sa ating bida. Kampante naman ito at sinasabi na kapag nahuli niya ito ay sinisigurado niyang mabubur ang pagmumuka nito, at babuliin ang lahat ng parte ng buto nito. Nang sa pakiramdam ni Yoo-won na nakalayo na sila ay agad na din itong huminto, kaya naman sinabi ng hanggal na prinsipe, na dahil ba sa pagod na ito kaya siya huminto. Tinignan naman siya ni Yoo-won ng nakakaloko at tinatanong kung sino ang tumatakbo. Napahinto naman ito dahil sa matinding pagkakagulat, dahil si Yoo-won ay may inihandang isang atake para sa kanya, at sinabi na walang dahilan upang makita ng iba ang kanyang kakayahan ng ganito kaaga. Kaya naman ay agad itong nagbigay ng isang atake patungo sa hanggal na prinsipe, na agad naman itong nasalag at napatalsik sa di kalayuan. Nagtataka naman ito dahil sa nagawa nitong masalag ang atake gamit ang 7th star defensive skill ngunit nagawa pa din siya nitong may tulak. Nangangahulugan na mataas ang defensive skill din ng isang ito. Napapatanong na siya kung sa papaanong paraan ito natuto ng martial arts. Ngayon na nakaharap na niya ito, ay ngayon lang nito napansin ang magaan nitong pagtakbo kanina, at wala itong kahit na anong nigong sa unang pagsusulit na naganap ngunit ano ang nangyari. Masaya namang pinagmamasdan nito ang nagiging reaksyon ng hanggal na prinsipe. Agad na sumugod dito si Yoo-won at ginamitan niya ito ng butterfly dance second formation, light butterfly circular movements. Nang magawa ito ay nagulat siya, dahil madali lamang itong naiwasan ng hanggal na prinsipe. At nang matagumpay itong nakaiwas ay naghanda ito ng isang atake para sa ating bida at matagumpay na tumama sa katawan nito, at ito ay ang Spring Clan's Fist Technique second formation, fist attack batting technique. Nasalag naman ni Yoo-won ang ikalawang atake ng hanggal na prinsipe, at nagresulta ito sa pagkakatalsik ng dalawa. Napasabi na lang ang bida na wala itong binatbat sa nigong na mayroon ang isang ito. Ang nigong nito ay napakataas na, kumpara sa ibang mga estudyante kahit dati pa, bago ito pumasok sa Demonic Academy. At ang nigong nito ay mas tumaas pa matapos na makonsumo ang Black Dragon Ball, ngunit nakakayanan pa naman nitong makatayo. Kailangan nitong umatake ng hindi na pagbibigyan ito upang makapag-react sa isang counter-attack. Nagulat naman ang mga ito sa nakikita nilang ginagawa ng ating bida at napapatanong kung saan ito natutunan ang after-image martial arts technique. Maya-maya pa ay nakalapit na ito sa hanggal na prinsipe at nagbitaw ng isang atake, na agad din naman nitong naiwasan. Nang makaiwas ay nakagawa na naman ito ng isang counter-attack ngunit ngayon ay sa pamamagitan na ng pagsipa sa ating bida. Sa nangyari ay agad na napatumba nito sa sahig si Yoo-won, napasabi naman ng hanggal na prinsipe na mahusay ito pagdating sa mga formation, ngunit walang kahit na anong kaalaman sa kung papaano sumagot sa atake ng kalaban. Naiinis naman sa nangyayari si Yoo-won, dahil ang naiisip lamang niya ay ang mga pagsuntok lang nito at hindi nakita ang paparating na pagsipa sa kanya. Natatawa ang hanggal na prinsipe dito, at sinasabi na ginagaya lamang niya ang mga ito sa mga teknik, at base sa kanyang inaakala ay hindi ito marunong na alamin ang kakayahan ng makakaharap nito. May seryosong ekspresyon naman sa mukha ni Yoo-won at napapasabi na masyado niyang minaliit ang hanggal na prinsipe, na alam na ang kasanayan sa pakikipaglaban ay talagang napakalaking pagkakaiba kumpara sa mayroon lamang siya. Sabi naman ni Chian Meo-jeom na hindi nito alam kung saan natuto ng martial arts ang bida, ngunit mamaya na nito tatanungin ang patungkol dito dahil ngayon ay aatake na muna siya, agad itong sumugod gamit ang Spring Clan's Fist Technique 5th Formation, Instant Attack Springs Roar. Sa nangyayari ay hindi na alam ni Yoo-won kung anong formation na ang kanyang dapat na gawin sa sitwasyon na ito. Agad na naalarma naman ang nano-machine at sinasabi na may panganib itong nararamdaman mula sa external force sa paligid.
kaya naman ay tinaasan ng nanomachine ang function ng mga mata nito upang pagsagot sa paparating na panganib, at pag-activate ng defense mode gamit ang battle tutorial. Malinaw nitong nakikita ang lahat ng pagkilos ng hanggal na prinsipe, kaya naman ay agad nitong naiiwasan ang pag-atake, at di kalaunan ay nakakita ito ng pagkakataon upang mabigyan ng isang solidong atake gamit ang uppercut sa prinsipe. Sa nangyari ay hindi din makapaniwala ang bida sa kanyang nagawa. Bigla namang napalayo ang prinsipe sa harapan ng bida at sinasabi na ang isang iyon na tumama sa kanyang muka ay hindi isang teknik. Agad na tinanong ni Yuwon ang nanomachine kung ano ang bagay na iyon. Nagpaliwanag naman ang nanomachine na ito ay ang optional built-in self-defense martial arts, at ang ginamit nito sa tutorial ay ang boxing. Nagtataka naman ito sa sinasabi ng nanomachine na tutorial. Sumagot naman ang nanomachine at sinabi na ito ay ang independent teaching, at nakagawa sila ng resulta base sa mga naging analysis sa mga galaw ng kalaban nito sa kada 0.01 na segundo. Hindi nito maintindihan ang lahat ang patungkol sa boxing ngunit nagtanong na lang ito na kung posible na gamitin niya ang butterfly dance technique kaysa sa boxing, na agad namang sinang-ayunan ng nanomachine, at ang analysis patungkol dito ay nakumpleto na kaya naman, ay tinatanong siya ng nanomachine kung tatanggapin niya ito. Masaya namang tinanggap ni Yuwon ang mga impormasyon patungkol dito na ipapasa sa kanya ng nanomachine. Naiinis naman habang tinatitigan nito si Yuwon, dahil mukhang pati ang fist technique ay natutunan din ito at mukhang marami pa itong mga tinatago. Ngunit sabi nito na hindi nauubra ang mga ito sa kanya ngayon. Kaya naman ay sumugod na ito kaagad sa bida. Agad naman nag-activate ang system at sinasabi na ang defense mode na boxing ay ililipat na sa butterfly dance. Nang matapos gawin ng system ay malinaw nitong nakikita ang mga bawat paggalaw ng hanggal na prinsipe, kaya dahil dito ay mabilis nitong naiiwasan ang kada suntok na ibinibigay nito sa kanya. Sa nangyari ay nagtataka si Meo Jium kung sa paanong ang lahat ng atake ay naiwasan nito. Nang matapos ay si Yuwon naman ang nag-umpisa na umatake, nasalo naman ang lahat ng ito ni Meo Jium ng buong buo at habang nangyayari ito ay may biglang pumasok na mga alaala sa kanyang isipan. Ito ay ang kanyang ina, na sinasabihan siya na gawin nito ang lahat, dahil pag nagawa niya ay ang kanyang ama ay iiwan ang alipin na iyon at babalik sa kanya. At kailangan nitong mapalanunan ang lahat, nang biglang umiyak ang ina nito sa kanya at sinabi na dahil sa hindi nito magawa ng maayos ang lahat, at dahil sa hindi ito marunong sa lahat, at kung ang aliping babae na iyon ay hindi nagpakita, ito ay hindi niya kasalanan, at ito ay dahil sa hindi nito magawa ang lahat ng maayos, at ang lahat ng ito ay dahil isa siyang pagkakamali, matapos ay sinakaw siya ng kanyang ina. Naiinis naman ito dahil bakit biglang lumitaw ito sa isipan niya ngayon, sabi nito nang may matinding galit na nararamdaman, na hinding-hindi siya matatalo sa isa lamang anak ng alipin na kagaya niya, kaya naghanda na ito ng pag-atakeng muli kay Yuwon, at nang sumugod na ito sa bida ay agad namang dinakot nito ang kanyang ulo at dinikdik sa lupa, nang matapos ay tinitigan na lang ito ni Yuwon at sinasabi dito na ang lahat ng ito ay siya ang nagdala sa sarili nito. Di makapaniwala ang mga hanggal na alalay ni Meo Jium, na natalo ni Yuwon ito, na kahit magtulong pa silang dalawa ay hindi magagawa ang kahit na makatama dito sa hanggal na prinsipe. At base sa pagkakaalam nila ay ang isang ito ay walang nigong noong nakaraang 10 araw, kaya naman nagtatanungan ang dalawa kung ano na ang gagawin nila. Nilinggan naman ni Yuwon ang dalawa at tinanong kung nais din ba ng mga ito na masubukan siya. Dahil kung hindi ay maari na nilang dalhin ang katawan nito. Agad naman nilapitan ng mga ito ang prinsipe, ngunit nagalit ito at sinabi na lumayo sila dahil kaya pa nitong makalakad. Nagtanong naman ito kay Yuwon kung bakit hindi pa siya tinapos nito. Sinagot naman siya na kung ang ikalawang pagsusulit ay hindi isang group task ay nagawa na sana niyang wasakin ang ulo nito, ngunit kailangan pa siya ng grupo, at maya-maya ay nagsabi siya na aalis na ito. Masamang-masama naman ang loob ng hanggal na prinsipe sa sinapit niya sa kamay ni Yuwon. Habang tumatakbo ang bida na si Yuwon ay napapaisip ito na kung hindi dahil sa nanomachine ay malamang na natalo na ito,
totoong mabilis itong matuto ngayon ng mga martial arts techniques. Ngunit hindi pa din may hahalin tulad ang mga karanasan na mayroon ang iba at hindi siya maaring maging kagaya ng Right Guardian dahil lamang sa nagawa nitong makopya ang mga teknik nito, at kung nais niya na makaangat ng status ay kailangan niya pa ng mas mataas na nigong at mga kasanayan. Ngunit dahil sa Sixth Clans ay hindi nila hahayaan na magawa niya ang mga bagay na iyon. Sa ngayon ay kailangan muna nitong matutunan ang kaya lang nitong magawa sa oras na ito. Kaya naman ay nagtanong ito sa nanomachine kung gaano na ba kadami ang nagagamit nito sa function niya. At agad na nag-check at nag-analisa ng mga record ang nanomachine. Nang matapos ay sinabi sa kanya na ang nagagamit pa lang nito sa function ng nanomachine ay halos 3%. Nadismaya naman ito sa kanyang narinig dahil sa ganoon lamang kaunti ang nagagamit nito. Kaya napaisip ito na kung ganoon ay madami pa siyang maaring matutunan sa nanomachine. Tinanong na nito sa nanomachine ang mga bagay na maaari nitong matutunan sa kanya. Kaya agad na nagtanong ang nanomachine kung nais ba nito na may transfer sa utak niya ang 7th generation nanomachine function manual, na agad naman nitong tinanggap. At nag-umpisa ng ipasa ng nanomachine ang lahat ng impormasyon sa utak nito. Nang matapos ay natuwa ito dahil sa pagkakataon na ito ay nakakayanan na ng katawan niya ang tumanggap ng mga impormasyon sa nanomachine at hindi na nakakaramdam ng mga pagkahilo at pagsusuka. Kaya naman ay agad na nitong ginamit ang function search at tumambad sa harap nito ang napakaraming impormasyon na dapat nitong malaman. Nang makita ay namamangha ito dahil sa nakikita niyang mga function na kaya nitong magawa, at nakakita ito ng isang function na labis nitong kakailanganin, ito ay ang Repetitive Battle Augmented Reality. Gamit ito ay makakakuha siya ng mga experience na kailangan niya. Sinabi ng system na kailangan ng pagkokopyahan upang mapag-ana ito at makagawa ng simulation gamit ito. Nagmungkahe naman si Yuun kung maari ba na ang magaya nito ay ang kay Qian Museum. Sumagot ang system na wala itong sapat na impormasyon, ngunit ang simulation avatar ay maaring gumawa base sa nakalipas na pakikipaglaban nito sa kanya. Naiinis naman dito ang bida dahil sa kakulangan ng impormasyon ngunit sabi nito na ayos na din muna ito upang masubukan. At nag-umpisa ng analisahin ng system ang nakaraang laban nila sa pamamagitan ng pagpapalabas ng simulation avatar sa paningin nito. Namamangha naman ito dahil sa nakikita niya na isang avatar sa isang augmented reality. Nang matapos ay tinatanong ng system kung ilang impact percentage ang nais nito sa kanya. At mayabang naman nitong sinabi na ilagay ito sa 100% nitong lakas. At nag-umpisa nang ang mailagay ang 100% impact ng mga atake nito sa kanya. Bigla naman itong nagalit at sinabi na kanina ay hindi nito nagawang wasakin ang ulo nito dahil sa magaganap na ikalawang pagsusulit, ngunit ngayon ay maari na sa pamamagitan nito. Nag-umpisa ng umatake sa kanya ang avatar at nagulat ito dahil kaparehas na kaparehas ang mga paggalaw nito. Agad naman itong nakipagsabayan sa avatar na parang totoong nakikipaglaban, ngunit maya-maya ay nakaiwas ang avatar at nagawa siyang masuntok sa kanyang katawan at napatalsik. Sabi nito na sobra niyang naramdaman ang sakit ng atake na iyon. Agad naman nagpaalala ang nanomachine na ito ay ang 100% impact ng mga pag-atake. Kaya naman ay nagtatanong ang nanomachine kung nais ba nitong baguhin at bawasan ang pinsalang matatamo nito, ngunit tinanggihan ng bida ang suhestyon ng nanomachine at sinabi na nais niyang magpatuloy sa ganitong labanan. At nagpatuloy na ito sa kanyang pagsugod at pagsasanay sa avatar. Nang matapos ay pagod na ito. Kaya naman ay nagtanong na siya sa nanomachine kung sa anong oras na sa tingin nito. Sumagot ang nanomachine na 10 na ng gabi, sa narinig ay nabigla ito dahil hindi nito namalayan ang oras at dahil ito sa 15 beses niyang nilabanan ang avatar ngunit sa panghuling laban niya lang itong natalo. Sabi ng system nito na ang skill niya ay tataas kasabay ng kanyang mga experience, at sa pagpapatuloy nito ng kanyang pagsasanay ay ang paggalaw at pagkakapolido ng paggamit niya ng butterfly dance ay tumataas. Sabi nito na maghintay lamang ito ng 7 araw at ang avatar ng hanggal na prinsipe ay walang-wala na para sa kanya.
Sa loob naman ng Maddow House Student Quarter, ay pumasok na ito at hinahanap ang kanyang matutulugan. Pagpasok niya ay ang lahat ay nakamasid lamang sa kanya. Habang naghahanap ay may isang estudyante naman ang biglang lumapit sa kanya at itinuturo ang higaan nito. Pinagtitinginan naman sila ng lahat sa inaasta nito kay Yoon. Sinabihan naman siya ng bida na mukhang nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya, at tinanong kung ano ang kailangan nito. Sa isip ng kadet na ito ay tuluyan na siyang inabandona ni Prince Mujeong kaya naman ay wala nang mawawala sa kanya, at sigurado naman siyang mamamatay na siya kaya naman ay bakit hindi na lang siya sumugal sa isang ito sa harapan niya, at agad itong lumuhod sa harapan ni Yoon at sinasabi na siya bilang si Kadet 23, Heobong, ay nais na maglingkod sa Prinsipe Cheon Yoon bilang kanyang master. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pag-suporta. Maraming salamat. Sa ginawa nito ay nagtataka si Yoon kung bakit nais niyang maging master ito. Sabi nito ng buong puso na nagsisisi na ito sa kanyang ginawang kalapastanganan sa pagpapakita nito ng hindi maganda sa huli nilang pagkikita. Kaya naman ay sana ay tanggapin siya nito bilang kanyang taga-silbi at hayaan niya itong pagsilbihan siya at ng buo nitong clan. Napapaisip naman siya sa isang ito, at ang pagkakaroon ng isang tagasunod ng hindi gumagamit ng puwersa at dahas upang bantayan ang paligid niya ay isang magandang ideya. Kaya naman ay pumayag na ito sa gusto ng Kadet 23, sa nangyari ay tuwang-tuwa ito at sinabi na gagawin nito ang lahat upang pagsilbihan siya. Nakikita naman ito ng Hangul na si Mujeong at sinabi na umalis lamang siya sandali ngunit may mga ganitong kahangalan na agad siyang madadatnan, at tinanong naman siya ng kasama nito na kung saan ba ito nagbibigay ng kanyang katapatan. Sa isip ng Kadet 23, ay ang dalawang ito ay totoong nakakatakot ngunit ngayon ay hindi siya dapat na magpakita ng pagkatakot sa mga ito. Nang biglang nagsalita si Yoon at sinasabi na sino ito upang sabihan ang kanyang tagasunod bilang isang insekto, dahil mas mukha itong kagaya ng sinasabi niya sa pagiging mababa at pagsunod-sunod sa likuran ng iba. Nagalit naman dito si Kadet 80 sa mga sinabi ni Yoon, dagdag pa ng bida na kung bakit ito natigilan, dahil ba sa natatakot ito sa kanya. Dahil dito ay lalong nagalit ang Hangul na Kadet 80 at agad na sinugod ito ng buong lakas, ngunit sa pag-atake nito ay agad na binigyan niya ito ng isang counter-attack at kinaroti ito sa kanyang batok. Agad itong bumagsak sa sahig na una muka kaya naman nagulat ang lahat ng nakakakita sa pangyayari. Masayang-masaya naman dito ang Kadet 23, dahil sabi nito na mukhang tama ang kanyang pinili upang pagsilbihan. Agad namang sinabihan ni Yoon ang Hangul na prinsipe kung nais din itong labanan siya ulit. Ngunit nilagpasan lamang nito si Yoon at sinabi na magpakasaya siya sa ngayon dahil may araw din ito sa kanya. Dahil sa ginawang pag-iwas nito kay Yoon ay pinag-usapan siya ng mga kagrupo nila sa silid, at sa tingin nila ay ang tao sa harapan nila ay mukhang magdadala ng panibagong pag-asa sa loob ng Demonic Academy. Matapos ang isang linggo, ang araw ng Group Type Second Test, sa Maddow House Grand Armament. Nagpapaalala ang instructor ng halos lahat ng dapat nilang malaman upang makapasa ay naituro na niya, ngayon ay sila na ang responsable sa kung papaano nila ito magagawa. Ngayon ay bago sila magsimula gaya ng naipaliwanag sa kanila ay ang Group 1-4, at ang Group 5-8, ganun din ang Group 9-12. Ay magpapalabunutan upang malaman kung sino ang kanilang makakaharap, kaya naman ay tinawag na ang mga leader ng Group 1-4 sa harapan. At mukhang ang leader ng Group 2 at 3 ay mukhang nagbago ng kanilang mga leader. Nagulat naman dito si Left Guardian sa pagkakakita sa bagong leader ng Group 8, dahil ito ay ang Kadet 7 na si Cheon Yoon. Hindi naman maganda ang ekspresyon ng katabi nito, at sinasabi na banilina na niya ang Hangul na Prinsipe Mujeong ng madaming beses tungkol dito. Pagkatapos ng training noong nakaraang hapon, ay ang Hangul na Prinsipe ay nagmamasid lang sa malayo at sinasabi na tinutuloy pa din ng mga ito ang pagsasanay kahit na ito na ang huling araw para dito, at hindi ba nito alam na ang mga strategy ng mga ito ay nakikita ng lahat.
Wala na siyang dapat na mapanood dito kaya naman ay magtutungo na lang ito sa ibang lugar upang makapag-ensayo ng martial arts. Nang bigla itong tawagin ni Princess Qian Wonraya ng Sound Clan, nagulat naman ito sa biglang pagdating nito sa kanyang harapan ngunit iniwasan niya lang ito at umalis. Ngunit agad naman itong sumunod at nagpunta sa harapan nito upang harangin, kaya naman ay tinanong niya ito kung anong ginagawa niya at umiwas ulit. Sabi nito na nakakainis siya kaya naman ay makinig siya sa mga sasabihin niya, at ipinakita nito ang kanyang braso. Nagtaka naman dito si Mujium, sabi ng prinsesa na kahapon ay habang nagsasanay siya mag-isa ay may kung sino ang biglang nagtangka sa kanya. Kaya naman ay napatanong ito kung sino naman ang maglalakas ng loob na gawin ito sa kanya. Sabi nito na wala siyang ideya tungkol dito dahil nakasuot ito ng maskara. Inasar naman siya ng hanggal na prinsipe, na kahit na nakasuot ito ng mask o hindi ay naging pabaya ito upang magawang saktan siya. Nagalit naman dito si Wonraya at sinabi na hindi ito naging pabaya sa pagkakataon na ito. Kaya naman sinabi ng hanggal na ang gusto ba nitong sabihin ay dahil sa naging pabaya siya at nasugatan ay gusto nitong mag-ingat din siya, ngunit natigilan naman ito nang sabihin ng prinsesa na maaring siya na ang kasunod nito. Dagdag nito na kung natatandaan niya ay sinabi na hahatiin sila kada grupo, at tingin ba nito na kung bakit nila ito ginawa, at hindi na lang sila ipinagtapat-tapat na mga tagapagmana upang agad na maglaban-laban. Hindi naman nito maintindihan ang sinasabi sa kanya ng prinsesa, kaya nagpaliwanag ulit ito. Na kung iisipin dahil sa sinabi at alam na nila kung sino-sino ang kanilang makakaharap ay alam na ng mga ito kung sino ang mga leader na kanilang tatargetin sa umpisa pa lang. Dahil kapag ang leader ng isang team ay nawala, ay mahihirapan ang buong team upang ma-maintain ang kanilang formation. Matapos ay nagpaalam na ito at pinag-iingat dahil kinabukasan na ang pagsusulit kaya naman ay huwag itong magsanay ng siya lamang mag-isa. At huwag nitong mababalitaan na isa sa mga tagapagmana ang mapapatanggal ng dahil lamang sa hindi nakapasa sa ikalawang pagsusulit, matapos magbigay ng paalala sa hanggal na prinsipe ay agad na itong umalis. Sa isip naman nito ay ang pinakamahina sa kanilang mga tagapagmana ay nagagawang paalalahanan siya, at mukhang hindi nito alam ang kanyang lugar. Ngunit isa pa din itong pangyayari na hindi dapat pansinin. Kaya naman naisip nito na isama na lang ang isang hanggal na si Cadet 80. Sa loob naman ng kagubatan sa kailaliman ng gabi, ay pagod na pagod si Yuun matapos ang ginawa nitong pagsasanay. Tinanong niya ang nanomachine kung ano na ang resulta ng kanyang ginawa. Sumagot naman dito ang nanomachine at sinabi na ang resulta ay nagpapakita ng 60% lamang. Ninas naman ito dahil sabi niya ay sa loob ng isang linggo ay magagawa na nitong talunin ang avatar ng hanggal na prinsipe ngunit ngayon ay lagpas pa lamang siya ng kalahati nito. Sinabi naman ng system na ang kanyang mga abilidad ay bahagyang tumaas lalo na sa paggamit ng mga formation. Ito ay matapos ang 106 na training session at base sa pag-analisa ay magagawa na nitong matalo ang avatar sa loob na lamang ng ilan pang mga araw. Napangiti naman ito dahil hindi na din ito masama at ngayon ay babalik na lamang muna siya. Habang pabalik na ito ay may narinig ito sa di kalayuan, mga tunog ng nagaganap na labanan, kaya naman ay napahinto ito upang matignan. Matapos natukuyin ang mismong pananggagalingan nito ay agad na siyang nagtungo dito. At dahil sa madilim ang paligid ay hindi nito makita kung sino ang mga nasa paligid na ito. Kaya naman ay ini-activate ng nanomachine ang night vision mode sa mata nito. Mula dito ay malinaw nitong nakikita si Qian Mujium na inatake ng isang nakamaskara. Mula sa malayo ay nakikita nito ang ginagawang pag-atake sa hanggal na prinsipe. Sa isip nito na upang mapahirapan si Qian Mujium ng ganon ay kailangan na isa kang tunay na bihasa sa martial arts, at ang taong nakamaskara ay hindi ordinaryo lamang. Kaya napapatanong ito kung sino naman kaya ito. Sa ginagawa namang pag-iwas ni Mujium, ay sa hindi inaasahan ay nawalan ito ng balanse upang magdulot ng pinsala sa paa nito. Nakita ito bilang oportunidad ng taong nakamaskara upang dito na siya tapusin. Ngunit agad na nagtungo si Yuun dito upang tulungan ang prinsipe.
Nakita naman siya nito kaya inatake siya ng taong nakamaskara, ngunit agad naman niya itong naiwasan at matapos ay binigyan niya ito ng isang malakas na atake sa katawan. Ngunit sa hindi inaasahan ay agad itong nakaiwas at nakalayo sa kanya. Matapos na maanalisa ng taong nakamaskara ang pangyayari ay agad na din itong umalis palayo sa dalawa. Naiinis naman dito si Mujium dahil sa dito pa siya nakatanggap ng tulong, kaya naman sinabi ni Yuwon ay kung ganun ay iiwan na lamang niya ang mga ito dito. Sa loob ng Mado House Quarter, ay nagulat ang lahat sa pagkakakita ng mga kadet kay Yuwon na bitbit ang dalawang hanggal. Nagtanong naman ang mga ito sa pangyayari ngunit tumanggi muna ito dahil kailangan na magamot muna ang dalawa. Nag-analisa naman ito sa katawan ng kadet 80 sa mga pinsala nitong natanggap, matapos ay nakita nito na magiging maayos pa naman ito. Nagulat naman ito nang sumigaw ang isang kadet patungkol sa kalagayan ni Prinsipe Mujium. Sabi ng bida na nawala sa isip niya ang hanggal na ito dahil sa pagtingin nito kay kadet 80. Dahil ang isang ito ay malubha at matindi ang pagkawala ng dugo nito sa katawan, kaya naman ay nag-utos ito sa kanyang bagong alalay na magmadali na tawagin ang kanilang instructor na agad naman itong sinunod, agad naman itong nilapatan ng paunang lunas. Ngunit sa kalagayan ni Prinsipe Mujium, ay mayroon itong malaking problema, dahil sa natamo nito sa kanyang paa ay matatagalan pa ito upang makalakad ng normal. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.